araw matapos gunitain ang unang anibersaryo ng kambal na trahedya ng lindol at tsunami sa Japan, niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang east coast ng Honshu, Japan, pasado alas 5 ng hapon kanina, oras sa Pilipinas. Naglabas din ng tsunami warning ang Japan Meteorological Agency sa eastern at central part ng Pacific Coast ng Hokkaido matapos ang lindol. At pinayuhan ang lahat na maging alerto dahil posibleng may taas daw na 0.5 meters o kalahating metro ang tsunami. Makalipas ang isang oras, binawi rin ang tsunami alert at nakapagtala lamang ng 4 na pulgadang tsunami sa northeastern coast. Ayon naman mismo kay FIVOX Director Renato Solidum na tiyempong nasa Sendai sa Japan, hindi raw damay ang Pilipinas. Inuulit po namin, hindi raw po damay ang Pilipinas sa anumang magiging epekto ng lindol sa Japan. Marso ng nakaraang taon nung naganap ang malakas na lindol na sinundan ng tsunami na kumitil sa libu-libong buhay. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Director Solidum ng FIVOX o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nasa Sendai, Japan nga po. Magandang gabi po, Director Solidum. Magandang gabi, Jessica. Tumama na po yung tsunami pero maliit lang daw, tama ho ba? Tama po yun, mga 20 sentimetro ang naitala sa isang lugar dito sa northern Japan. Ito po sa Hachinohe-ko, Aomori, Japan. At ito naman po ay inaasahan talaga na maliit at hindi lalagpas sa kalahating metro. Kaya po ang nai-release dito sa Japan para sa eastern side ng Hokkaido, saka yung tinatawag nilang Tohoku region, ay hindi po lalagpas sa kalahating metro. So, hindi ho halos ininda siguro ito ng mga tao riyan, ano po? Hindi rin po. Actually, yung paggalaw po ay hindi naman naramdaman ng karamihan kasi kung ikaw ay naglalakad ng bahagya ay baka hindi na maramdaman yung pagginig. Kung matatandaan nyo po, noong isang taon, nagkaroon ng magnitude 9 na lindol at nangyari nga na ang umabot sa Pilipinas ay 70 centimeters. Opo. 2 araw bago nito, nagkaroon ng magnitude 7.2 at walang umabot sa ating bansa. At yung 7.2 na magnitude, nagdulot lang ng kalahating metro. Kaya po, yung magnitude 7.8 kanina ay inaasahan natin na wala talagang epekto sa ating bansa. Kaya sinabi po natin wala pong tsunami threat sa Pilipinas at alert level 0 po. No? At yun nga po, sa inaasahan nga talaga, magnitude 6.8 ay hindi talaga magdudulot ng malaking alon kahit dito po sa Japan. Ayun, ulitin ho siguro natin yon na Director Solidum kasi alam nyo ho, based on our past experiences, pag narinig na ng mga kababayan natin yung salita pa lang na tsunami, marami na natatakot. Inuulit ho natin, galing po mismo kay FIVOX Director Renato Solidum, wala hong epekto sa Pilipinas, yung pong tsunami alert sa Japan. Kung sa Japan nga ho, maliit lang daw, wala halos o wala talaga dito sa Pilipinas. Tama ho, Director? Tama po yun. Wala pong panganib ng tsunami na magmumula galing sa Japan dulot po ng lindol na magnitude 6.8 kanina. Okay. May indications po ba ng aftershocks, Director? May mga maliliit na paglindol na relocate dito at ito naman po ay maliliit lamang. Merong kaninang bahagyang pagyinig pero iba naman ang epicentro. Opo. So, pero along sa Japan trends pa rin po na tulad din ng pinangyarihan ng magnitude 9.0 nung isang taon. Opo. I suppose kaya ho kayo nandyan sa Japan, Director, dahil din po sa mga pag-aaral o mga konferensya nyo po tungkol sa mga lindol. Tama po? Tama po. Kasi po, first year anniversary ng March 11, 2011, Great East Japan Earthquake and Tsunami. At ito pong pagpupulong natin ay para maalaman ng iba't ibang bansa yung lessons na makukuha natin sa pagmamonitor, pagbibigay ng warning, kahandaan na tama, dapat mga engineering and non-engineering measures patungkol sa tsunami. At meron po tayong proyekto na ginagawa sa Pilipinas na tulong-tulong po ang mga scientista ng FIVOX sa iba't ibang mga scientista galing Japan, from government organizations, pati rin sa mga university. Okay, the past months mukhang nasisentro po, kung hindi Pilipinas, Japan o New Zealand din. Last year, ito pong mga lindol, talagang Pacific Rim. May indications ho ba ito? May implications, Director? Wala naman. Ang mga bansang nabanggit nyo, talagang inaasahan na posibleng magkaroon ng mga
malalakas na paglindol, hindi naman po sila talaga konektado. Pero dahil po ang mga bansa na sa paligid ng Pacific Ocean, yung Pacific Ring, ay naapektuhan ng lindol at pati na rin ng tsunami, po mga bansang nandirito, kasama po Pilipinas, Indonesia, Chile at Peru, saka Japan ay nagpupulong upang yung kahandaan sa bawat bansa at kaalaman ay pwedeng ma-share. Kasi po ang ating advocacy ngayon ay ang kahandaan ng isang bansa ay kahandaan din ng iba. Okay. Kung mabantayan ng mabuti ng isang bansa ang isang lindol at tsunami, ay mabibigyan din ng babala at karagdagang information yung mga neighboring countries around the Pacific. Oho, talagang yun lang ho ang magagawa natin dahil wala pa hong teknolohiya na naiimbento ho para ma-predict ang mga earthquake. Ano po? So, paghahanda, yan lang po ang pwede nating panangga. Tama po? Paghahanda po ng mga tao, ng mga istruktura, base po sa science-based scenarios na pwede naman pong pag-aralan ng mabuti. Okay, maraming salamat po, Director Solidum.